Nagsimula ang movie sa Latin America kung saan ay bawat oras ay maraming tao ang mga kinikidnap, at 70% sa kanila ay pawang mga pinapatay. Isang araw ay binisita ng dating CIA officer na si John ang kanyang kaibigan na si Paul sa Mexico, at si Paul ay dati ding nasa CIA. Tinanong ni John si Paul kung mapapatawad pa ba sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa noon sa CIA, at sinabi ni Paul na hindi ako sigurado tungkol dyan. Pagkatapos ay sinabi din niya kay John na bakit hindi mo subukang kontrolin ang iyong pag-inom, at tinanong niya ito kung ano ba ang ginagawa mo sa ngayon, at sinabi ni John na wala naman akong ginagawa. Maraming mga tao ngayon dito sa lungsod ang naghahanap ng isang magaling na bodyguard, at sinabi niya kay John ang tungkol kay Samuel na isang automaker sa Mexico City, dahil nangangailangan ito ng isang bodyguard sa kanyang anak na batang babae na si Pita para sa kidnapping insurance policy nito. Pagkatapos ay makikita naman natin si Samuel na nakikipag-usap sa kanyang abogado na si Jordan, at sinabi nito na kung hindi makakakuha ng isang bodyguard si Samuel para sa kanyang anak ay mag-e-expired na ang kanyang lisensya. Samantala ay nagawang makumbinse ni Paul si John na mag-bodyguard sa anak na babae ni Samuel na si Pita. Isang araw habang nasa kotse ay tiningnan ni Samuel ang profile ni John, kaya't nalaman nito na dating nagtatrabaho sa CIA si John, at dahil dito ay humanga sa kanya si Samuel, at pagkatapos ay tinanong siya nito kung bakit nagtatrabaho siya ngayon bilang isang bodyguard dahil mas marami naman siyang makikitang mas magandang trabaho. Sinabi ni John na isa siyang lasinggero at kapag madami siyang naiinom na alak ay naapektuhan ang kanyang trabaho, at ito ang naging dahilan kaya't hindi siya nababagay na magtrabaho sa gobyerno. Sinabi ni Samuel sa kanya na wala akong problema sa pag-inom mo, at ang gusto ko lang ay ang protektahan mo ang aking anak. Gayunpaman ay sinabi ni John sa kanya na huwag mong sasabihin sa asawa ko ang tungkol sa problema mo sa pag-inom. Pagkatapos ay nakarating na sila sa bahay nila Samuel, at nakilala ni John ang asawa ni Samuel na si Lisa, at nagustuhan siya nito dahil isa siyang Amerikano. Pagkatapos ay tinawag ni Lisa ang kanyang anak na si Pita, binati siya ni Pita at sinabi nito na ikaw ang ikalima kong bodyguard at sana huwag mo akong iiwan katulad ng ginawa ng iba. Kinabukasan ng ihatid niya sa eskwelahan si Pita ay tinanong siya nito kung gaano kabilis ang pagtaas ng kaso ng kidnapping sa Mexico dahil 24 na mga tao na ang mga nakikidnap nung nakaraang linggo. Pagkarating sa eskwelahan ng ibaba niya si Pita ay pinapasok siya nito sa loob at ipinakilala siya nito sa isang teacher, at nang titigan siya ng teacher ay sinabi nito sa kanya na mukha ka talagang may problema at malungkot, at ito ay dahil sa mga nangyari sa kanya noon sa CIA, kaya't pinayuhan siya ng teacher na magbasa ng Biblia. At habang sinasabihan siya nito ng ilang mga verse ay nagbanggit din siya ng kanyang mga alam na verses, kaya't nalaman ng teacher na nagbabasa na pala talaga siya ng Biblia. At habang nasa loob ng eskwelahan si Pita ay tumambay muna si John sa kanyang kotse, at nang lumabas na si Pita ay isinakay na niya ito upang ihatid sa bahay. At habang nasa daan ay tinanong siya ni Pita kung gusto ba niyang pumapasok sa eskwelahan nung bata pa siya, at sinabi niya dito na hindi ko gusto dahil hindi naman kasing ganda ng school niyo ang school namin. Ngunit patuloy pa din siyang kinukulit at pinagtatatanong ni Pita, kaya tila napagod na siya dito at sinabi niya na nandito ako upang maging bodyguard mo at hindi para makipagkaibigan sa'yo, at dahil dito ay tumigil na ang batang babae sa mga pagtatanong nito sa kanya. Sumama ang loob ni Pita kaya't nang huminto ang kotse ay lumipat ito sa upuan sa likuran, at napagtanto ni John na nasaktan niya si Pita, at pag-uwi nila sa bahay ay sinabi niya kay Lisa na hindi talaga siya madaldal na tao, at kaya lang ako nandito ay upang gawin ang aking trabaho, at hindi para makipagkaibigan kay Pita. Kinagabihan ay hindi makatulog si John, dahil patuloy pa din siyang minumulto ng mga masasamang mga bagay na nangyari sa kanya noon, kaya't dahil dito ay nagdesisyon siya na tapusin na ito. Pilit siyang nakikipaglaban sa pagiging isang alcoholic, sobrang stress at sa mga kasalanan niyang ginawa noon sa CIA, kaya't sinubukan niyang bawiin ang kanyang sariling buhay ngunit hindi naman pumutok ang kanyang baril. Pagkatapos ay tinawagan niya si Paul at sinabi niya dito ang lahat ng mga nangyari. Sinabi ni Paul sa kanya na magpakatatag ka at kumalma, at habang nakatayo siya sa labas sa gitna ng ulan ay nakikita ni Pita ang lahat ng nangyayari sa kanya sa bintana, kaya't ngayon ay nauunawaan na ni Pita ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan ay inihatid niya si Pita at ang ina nito, at napansin niya ang isang kotse na sumusunod sa kanila, at sinabi niya kay Pita na bigyan mo ako ng isang lapis, at dahil isang matalinong bata si Pita ay inilista din nito ang plate number ng kotse na sumusunod sa kanila. Kinabukasan sa kabila ng pagsisikap ni Pita ay naka-third place lang siya sa sinalihan niyang swimming competition, at habang papauwi ay sinabi niya kay John na hindi na niya kayang manalo. Sinabi ni John na makakaya mo dahil mas mabilis kang lumangoy kesa sa iba, basta't bilisan mo lang tumalon kaagad sa tubig, at habang tinuturuan niya si Pita sa swimming ay naging mas malapit siya dito. Isang araw ay nagpunta sa kabilang bayan sila Samuel at Lisa at iniwan nila si Pita kay John upang matrain din ni John si Pita.
Pagkalipas ng ilang mga araw ay dumating na ang araw ng competition, at ngayon ay si John na ang nag-aasikaso kay Pita na parang tunay na niya itong anak, kaya't dahil sa kanya ay nanalo si Pita sa competition at naging napakasaya nilang dalawa. Pagkatapos ay inihatid ni John si Pita sa piano lesson nito, at pagkababa niya sa kotse ay nakita niya ang kotse na sumusunod sa kanila dati, at nalaman niya na may kakaibang nangyari dahil nakita niya na hinarangan ng dalawang federal police ang kalye, at nang makita niya na dudukutin na si Pita kaya't agad niyang sinabi dito na tumakbo ka na kaagad. Pagkatapos ay nagpalitan na sila ng mga putukan kung saan ay napatay ni John ang apat na mga kidnapper at tinamaan din ang iba pang mga pulis, ngunit lubhas siyang nasugatan at pagkatapos ay nadukot din ng mga kidnapper si Pita. At habang nasa ospital ay inakusahan siya ng mga pulis na isa siya sa mga suspect, ngunit sinabi ng reporter na si Mariana na hindi naman pala duty ng mga pulis na napatay, at bukod pa dito ay involved din ang mga ito sa mga kaso ng korupsyon. Pagkatapos ay inilipat ng AFI agent na si Miguel si John sa isang veterinary clinic upang maprotektahan niya ito mula sa mga corrupt na mga pulis, samantala ay humihingi ng ransom na $10 milyong ang leader ng The Voice kidnapping ring. At pumayag si Samuel na magbigay ng ransom sa tulong ng police lieutenant na si Victor Fuentes. Pagkatapos ay inambush naman ang mga kidnapper kung saan mag-aabutan ng ransom at napatay nila ang pamangkin ni The Voice. Pagkatapos ay sinabi ni The Voice na bilang kabayaran ay hindi na nila makikita si Pita kahit kailan. Kinabukasan ay pinaalalahanan ni Lisa si John na ang mga kidnapper ay hawak ng isang makapangyarihang kapatiran na tinatawag na La Hermandad, at binubuo ito ng mga corrupt official, polis at mga kriminal. Ngunit ipinangako sa kanya ni John na papatayin ko ang lahat ng responsable sa pagkawala ni Pita, at sa kwarto ay nabasa ni John ang diary ni Pita kung saan ay nalaman niya na mahal pala siya nito, at nakita din niya ang plate number ng kotse na isinulat ni Pita sa diary nito, kaya't agad niyang tinawagan ang reporter na si Mariana upang itanong dito ang lahat ng detalye tungkol sa kotse. At sa tulong ni Paul ay nakakuha si John ng ilang mga armas at mga kagamitan, pagkatapos ay pinutol niya ang mga daliri ng isang gate driver upang isiwalat nito sa kanya ang lahat ng impormasyon na kanyang kinakailangan, at pagkatapos ay pinatay niya ito, at sa itinurong club ng driver ay sinita niya ang tatlong mga kidnapper, at pagkatapos ay pinatay niya ang middleman na si Jersey Boy at ang isa pang kriminal, at nakuha niya ang isang ATM card at ang isa pang kinidnap na batang babae at dinala niya ito kay Mariana. Pagkatapos ay sinabi ni Mariana sa kanya na kasama din si Fuentes sa kapatiran, samantala ay in-interview ni Manzano si Paul at sinabi ni Paul na isang artist of death si John, at ngayong nagpasya na si John na gumanti ay papatayin niya ang mga sangkot sa pagdukot kay Pita. Pagkatapos ay kinumbinse ni Mariana si Manzano na tulungan nito si John na labanan ang mga kidnapper, samantala ay pinasabugan ni John ang motorcade ni Fuentes, at pagkatapos ay dinukot niya ito at nilagyan ng bomba ang puwet nito, at nang dahil sa takot ay agad na inamin ni Fuentes na mga officer niya ang umambush sa mga kidnapper, at nalaman niya na ninakaw pala ng abogado ni Samuel na si Jordan ang ransom money. Kaya't matapos niyang pasabugan ng bomba ang puwet ni Fuentes ay agad niyang hinanap ang bahay ni Jordan, kung saan ay nakita niya ang putol na katawan nito sa pool, at nakita din niya ang isang fax na mayroong bank information na may kinalaman tungkol kay Samuel. Pagkatapos ay kinumpronta ni John si Samuel at tinawag din niya si Lisa, at inamin ni Samuel na ipinayo ni Jordan na isagawa nila ang pagkidnap kay Pita upang makuha ang insurance nito at may pambayad sa utang ng kanyang ama, at kahit nangako sila na hindi nila sasaktan si Pita ay inambush ni Jordan ang mga kidnapper na kukuha ng ransom kaya't pinatay niya si Jordan, at si Lisa na walang kaalam-alam sa pagkakasangkot ni Samuel ay sinabi niya kay John na patayin mo siya o ako ang papatay sa kanya. Pagkatapos ay iniwanan ni John si Samuel ng isang baril at isang bala na ginamit niya dati, at buong pagsisising binawi ni Samuel ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ay na-trace nila Mariana at Manzano ang ATM card ng asawang babae ni The Voice, kaya't nalaman at napasok na ng mga pulis ang bahay nito kung saan ay nakakuha na sila ng picture ni The Voice. At sa kabila ng mga pagbabanta ng kapatiran ay ipinablish pa din ni Mariana ang picture ni The Voice at ibinigay ang address kay John, at habang hinahanap niya ang kapatid ni The Voice na si Aurelio sa bahay ay nabaril siya nito sa dibdib, at nang mahuli niya si Aurelio ay inamin ng asawa ni The Voice na ang totoong pangalan pala ni The Voice ay Daniel Sanchez. Pagkatapos ay tinawagan at pinagbantaan niya si Daniel na papatayin niya ang kapatid at pamilya nito. Pagkabaril niya sa kamay ni Aurelio at nang dahil sa takot ay isinawalat ni Daniel na buhay pa si Pita,
Pagkatapos ay inalok siya nito na ibibigay niya si Pita kapalit ng kanyang pamilya at kapatid, kaya't agad na pumayag si John sa kanya, sinabi niya ito kay Lisa at pagkatapos ay nagkita na sila ni Pita sa gitna ng isang overpass. Pagkatapos nilang magyakapan ni Pita, ibigay ang diary at sabihin na mahal kita ay pinapunte na niya ito kay Lisa, at dinala na niya si Aurelio sa mga tauhan ni Daniel at isinama na siya ng mga ito, ngunit hindi na kinaya ni John ang tama ng bala sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay namatay na siya ng masaya dahil alam niyang buhay at nailigtas niya si Pita, samantala ay natunton na ni Manzano si Daniel at nang maglaban ay tinapos niya ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.